Ang una po natin pag-uusapan ay yung pinakaunang ginagawa ng ating barangay captain or ang ating punong barangay, which is yung Barangay Appropriation Ordinance. Hello partners, magandang araw, kamusta po? No? So take note po, and disclaimer na rin po, ito po ay para lang po sa mga barangay budget. No? Then kung ano man po yung mga ginagamit naming details dito, mga nabanggit dito is example lang po ito, wala po ito kinalaman sa kahit ano man pong barangay. So today, sa video natin, pag-usapan po natin yung mga documents po na kailangan natin during the preparation of barangay budget. Ito po ang isa sa mga piniprepare ng ating barangay captain, no? Ang ating Barangay Appropriation Ordinance. So ano po ba ang nilalaman ng document na to? So sabi ko nga, isa po ito sa mga piniprepare para po sa barangay budget allocation natin. No? So tingnan na lang po natin yung eksaktong document. No? Basahin lang po natin. So ilalagay na po kung anong barangay po kayo, city or municipality, kung anong province. Then ito po ay ordinance, no? So nakalagay po dito, excerpt from the minutes of the regular session of the Sangguniang Barangay of, kung anong barangay po kayo, kung anong province, city. Then held at the barangay hall or kung saan man po kayo nag-hold ng session, no, ilalagay niyo po. Then on, kung kailan po kayo nagkaroon ng session para po sa ordinance na to, no? So Barangay Appropriation Ordinance number, kung pang ilan na po. So dito po, example lang po yung mga nakalagay dito. Then series of kung anong year po ang binubuo ninyong budget, no? So an ordinance appropriating fund for barangay. So anong barangay po kayo? Be enacted by the Sangguniang Barangay o barangay, ang barangay po ninyo, council assembled. So yan, nakalagay po dyan. Section 1, source of funds. So dito nakalagay kung ano po yung mga pinanggagalingan ng ating fund, no? The following income indicated thereof are hereby declared as sources of funds. So hindi na po natin isa-isahin. So mababasa naman po ninyo. Usually ang nakalagay po dito yung ating mga income na naging income po natin for the past years, no? So dito po sa pagbubuo ng Barangay Appropriation Ordinance, nilalagay po rito yung mga previous income ng barangay. So possible iba-iba po yung pinanggagalingan ng ating income, no? So hindi naman po pare-pareho ng barangay. So ito po yung usually mga pinanggagalingan ng income: share on real property tax, community tax certificate or CTC. Meron pong kumikita sa mga sand and gravel, other quarry products. Then sa mga non-tax revenue, mga permit fees, clearance, certification, rent income, income from waterworks system, miscellaneous income. Then from subsidy, mayroon din po tayo natatanggap mula sa share on national tax allotment. Ito po yung NTA po natin, no? So kung mapapansin po ninyo dito, meron po siya mga estimated value or amount. Ang bawat barangay po binibigyan ng estimate ng amount na dapat niyang ma-revenue, makitain sa loob ng isang buwan. Ang estimation po na to ay depende po sa nagdaang taon, no? So kung ano po yung naging general or pinaka-average nung income, yun po yung nilalagay. Then dito po sa share on national tax allotment, ito po yung galing sa ating national government na binibigay po sa ating mga barangay. So explain ko po later on kung paano yung distribution, kung paano yung hatian ng pagdi-distribute ng mga national tax allotment sa every barangay. No? Another income from grants and donations, no? Meron din po. Then mga subsidies from other LGUs. So nakakatanggap din po tayo ng mga subsidiya. Then total income, for example, 2,610,761. So ito po yung magiging
budget po natin for the coming year. No, for example, ngayon ay 2023. So kung last year ito yung income natin, no? Ito ay kunwari last year ito yung income natin plus yung magiging national tax allotment po natin, ipag-a-add po yan, dyan po mabubuo kung magkano po yung magiging budget ng isang barangay for the coming year. No? So, next po tayo. So, dito po sa Barangay Appropriation Ordinance, dito po makikita yung sinasabi ko ngang income or estimated income for the budget year. Okay? Barangay Expenditure Program. So, section number 2, dito naman po makikita yung mga appropriations of funds. So, nakalagay po dito. Ano po yung mga paglalaanan natin ng ating budget? So, nakalagay na po dyan. Although ito po ay pinagtutulong-tulungan ng maraming mga departments sa barangay para po mabuo lahat ng budget, mga paglalaanan ng budget. No? So kung makikita po natin sa programs, itong PPA, programs, projects, or mga appropriations, descriptions. No? Under General Administration Program or sa PS, no? Personal services, no? So, honoraria o barangay officials, cash gift, bonus, modernization of leave credits. Ito po ay mga honorarium ng mga barangay officials, no? Kung makikita po natin. So, nakalaan po dyan, naka-indicate po dyan, naka-itemize. Under personal services po yan. Then, peace and order, so para sa mga BCSF o Barangay Civil Security Force, para sa ating mga barangay lupon, no? May mga budget po yan sa barangay health workers, sa barangay sanitary inspectors. So yan, nakalagay po lahat yan. Then another, may isa pa. So dito maintenance and other operating expenses, nakalagay po dyan lahat ng mga budget. Okay, so tingnan nyo na lang po. Then other MOE, another maintenance and other operating expenses. So, dyan nyo po makikita lahat ng budget. Isa-isahin nyo na lang po. So, kung mag-allocate po kayo ng budget, ito po yung magiging format ng inyong barangay ordinance, budget ordinance. Okay? Capital outlay. So, yan po nakalagay, special purpose appropriations, gender and development fund, okay, BCPC para po sa mga children, BCPC, Barangay Council for the Protection of Children, no? Senior citizen, mayroong 1%. Then sa development project, dito po nakalagay, para po sa SK allocation, no? 10% of the general fund. Sa Barangay Disaster Risk Reduction Management Fund, 5% of the general fund. Then, ayan, makikita po natin. So, sundan nyo na lang po, no? Then, din sa ating pinaka-last page ng ating appropriation ordinance, dito naman po nakikita yung mga major final output, no? So, health services, BNS, DPSW, PS and order, development project, so on and so forth. So yan, nakalagay po rito sa general provision, no? Kung magkano po or kung ilang percent po yung dapat ina-allocate natin sa bawat for example sa development projects. Okay? 5% for unforeseen events, 10% for sangguniang kabataan. So yan, nakalagay po dyan. Then, when an ordinance ay duly approved, okay na, no? So, i-approve po yan ng sangguniang barangay ng sanggunian members. So, lahat po ng mga barangay kagawad at saka SK chairman, nakasign po yan dyan, nakapirma. Then, si barangay secretary, attested by the Committee on Appropriation, kung sino po ang inyong Committee on Appropriation, then approved by the punong barangay. Okay? So, ang ano po nito ay si barangay captain. Although si barangay secretary po nito ang
ang magta-type or ang gagawa, no? Pero ang magpo-form po nito is si barangay captain with the help of barangay council. Pagtutulong-tulungan po. Okay? So yan po yung una nating document, which is the Barangay Appropriation Ordinance. So partners, sa next video po natin, isa pa rin pong document para po sa ating barangay budget preparation. So thank you very much and God bless.